Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Nakakababahala po ngayon mga ka-Wonder dahil may kumakalat na balita. May source tayo na itong Iglesia ni Cristo, itong Sara Army at itong ilang grupo ng mga retired general, itong sila Pokis, no? At ito ay pinamunuan ni Sara, of course, nila Pulong, nila Baste, nila Mike Defensor, na lulusubin daw itong Camp Crame, itong Camp Aguinaldo. No, at after nyan, siguro kukubkubin muna nila and then lulusubin nila itong Malacanang dahil gagayahin nila itong i-replica o i-replicate nila itong nangyari kay Apulacay noon na pinababa nila, pinuwersa nila. No? Kanina pang madaling araw, itong mga grupo ng Iglesia ni Cristo nakabara dyan sa EDSA ngayon at nagkukos nga ng traffic, nagkaroon ng tulakan, nagkaroon ng pagharang ng bus at may mga inaresto. Panoorin natin itong isa pang video bukod dun sa source na narinig natin. Meron din tayong narinig dito. Panoorin natin ito mga ka-Wonder. Babayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste. Sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo. Bukas na lusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame na INC. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apulacay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Chururut tusok, Eduardo. Kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan, pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel. Huwag nyo akong pinagloloko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army. Hulihin nyo si Poki, si Fillmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chururut tusakbe. Ay isa pa, hindi lahat yan ay INC. Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. To NBI Matibag,
Ikulong nyo si Mike Defensor. Papatunayan ko yan na bayaran niya yan yung iba. Hindi INC yung iba dyan. Hindi ganun karami pupunta ang INC. Kabayan, So yun mga ka-wonder, mula dito kay Pebbles, actually narinig ko rin yan. Nampay parang balita, kaya nga may mga post na rin tayo na nakita na isang pindot lang daw ni PBBM ay martial law na. Dahil yan nga ay sumisigaw na mga ka-wonder. At itong Sara Army na sinasabi nga natin, na noong pang pinapasingaw yan ng ilan at nitong si Pebbles, ito namang mga info ni Pebbles, ito binibigay niya dyan sa intelligence, hindi nga naman siya talaga nagkakamali mga ka-wonder. At meron pang panahon ang ating Pangulo, kaya nga yung balita na hindi aalis ang Pangulo, malamang baka totoo para bantayan niya itong kaganapan dito. At talagang pupwersahin nila dahil sa pagtanggol nila dito kay Marcoleta. Dahil bakit daw kinasuhan ng plunder, raw hindi naman pera ng taong bayan. Pero ayon nga rito sa Assistant Ombudsman, na si... anong pangalan nito? Yung bata na assistant ni Remulla, pasok pa rin sa plunder. Alam natin ang threshold dito is 50 million, 75 million nga. At ito'y tinanggap niya during siya pa ay congressman, na mas napagaan pa sana kung ito'y nakasuhan lang sa omnibus, na disqualification lang from holding public office, napalala, naging plunder. Na yun nga, hindi ibig sabihin, hindi siya makakakilos hanggat di siya napapatunayang malinis siya. So yan mga ka-wonder, mahanda itong Sara Army, pamumuno ni Pulong, ni Baste, ni Sara. At ilan dyan kayong mga sundalo ng Iglesia ni Cristo, huwag nyong baliwalain yung sinumpaan yung tungkulin sa ating konstitusyon kapalit lang ng relihiyon. Huwag kayong magkakamali dahil kayo ay madi-dishonorably discharged at papatungan pa kayo ng iba pang kaso. Sabi nga niya, hindi lahat dyan Iglesia dahil nakakaunawa yung iba, hindi yan sasali. Hindi nila isasang-alang yung sarili nila. So nakikita nila ito'y paglabag sa ating konstitusyon, paglaban sa batas. Kung batas nagkasala, nakitaan naman ng pagkakasala itong si Marcoleta, hayaan nilang umikot ang batas, hindi yung makikialam sila. At itong magbigay na raw ito ng signal, itong si Manalo, ito na yung magugulo pag mapasok na yung relihiyon. Samantala, yung mga Katoliko, alam naman natin na ilang higit ang doble ng bilang ninyo. Kung kayo po ay makikialam lang sa social media pero hindi kayo makikibantay at makikipaglalaban yung ating karapatan na pamunuan kayo. Kung ayaw niyong pamunuan kayo ng mga tiwali, kailangan kumilos na kayo. Kaya itong balita na to, ikalat nyo to mga ka-wonder para malaman nila. Dahil lulusob sila sa Bonifacio, sa Aguinaldo, yan sa Krami at sa Aguinaldo, at pag siguro nakubkob na nila yan, at yung iba dyan nasa loob ng Aguinaldo at Krami, yung mga Iglesia ni Cristo, ay hindi nila alam kung saan sila tatayo ng posisyon, pero sila ay sumumpa sa konstitusyon, dapat yan ang unahin nila. At yun nga, dediretso sila rito sa Malacanang at i-replicate nila yung nangyari kay Apulacay. Kalat nyo po yung balita ng ito, para mapigilan at hindi mangyari yung mga kahibangan ng mga ito. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong plano na ito, na nangyari na nga kanina, nag-uumpisa na sila. At bukas, kukubkubin nila ang Aguinaldo at ang Krami at didiretso sa Malacanang para patalsikin ang Pangulo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.